Ang golden deer sa Mist Valley. Sa isang malayong lambak na natatakpan ng walang katapusang puting ambon, ang mga tao ay nagsalita tungkol sa isang gintong USA. Sinabi nila na ito ay lumitaw kapag ang isang puso ay pinakamarupok, nag-aalok ng liwanag na maaaring magpagaling kahit na ang pinakamalalim na kalungkutan. Si Jack ay isang maliit na batang lalaki na matagal nang nawalan ng mga magulang. Tuwing gabi, uupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pag-agos ng ulap sa pagitan ng mga puno, na sana ay maramdaman niyang muli ang pagyakap sa kanya ng isang tao. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang gintong USA. Nakatayo ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatitig sa kanya ng mainit at maamong mga mata. Nang magising siya, inisip niya kung panaginip lang ba iyon na sinusubukang aliwin siya. Kung totoo, bulong ni Jack sa sarili, siguro hindi na ako dapat matakot. Isang umaga, napagdesisyonan niyang hindi na lang siya mag-imagine. Siya ay pupunta sa ambon at makikita para sa kanyang sarili. Binalot niya ang kanyang sarili sa kanyang lumang Amerikana, hawak ang gulanit na larwang minsang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Napakakapal ng ambon na hindi niya makita ang sariling mga kamay, ngunit huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. Kakaibang bulong ang lumutang sa paligid niya. Narinig niya ang kanyang pangalan na binabanggit sa mga boses na parang kanyang ina at ama, na tinatawag siya pabalik o hinihimok siya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya, akala niya baka masira ito. Pagkatapos, mula sa umiikot na puti, dahan-daang lumitaw ang dalawang gintong mata. Ang USA ay humakbang pasulong, ang mga kuko ay tahimik sa damuhan. Naramdaman ni Jack na may kalmado at malakas na bagay na pumupuno sa guwang na lugar sa loob niya. Idiniin ng USA ang ulo nito sa kanyang dibdib. Kumalat sa kanya ang mainit na liwanag, malambot na parang yakap na matagal na niyang namimiss. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito mabigat. Palagi akong naririto, tila sinasabi ng boses ng USA, bagaman walang tinig na lumabas sa bibig nito. Pumikit si Jack at hinayaang tumama ang liwanag sa bawat parte niya na masakit pa rin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, pinagmamasdan siya ng USA. Matyaga at mabait ang tingin nito, na para bang alam nito ang lahat ng kanyang kinatatakutan, ngunit mahal na mahal siya nito. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at hinawakan ang ginintoang balahibo. Ang init ay damaloy sa kanyang mga daliri, at nadama niya na mas matapang siya kaysa dati. Maaari kang maniwala sa iyong sarili, bulong ng boses ng USA sa kanyang puso. Tumango si Jack. Alam niyang oras na para itigil ang pagpapanggap na hindi niya kailangan ng tulong. Yumuko ang USA at hinawakan ang kanyang lumang laruan gamit ang ilong nito. Ang isang malambot na liwanag ay kumikinang sa buong tela, na ginawa itong isang bagay na pakiramdam na buhay at ligtas. At kahit saan ka magpunta, ang liwanag na ito ay mananatili sa iyo, at walang sabi-sabing sinabi sa kanya ng USA. Ito ay parang isang pangako, mas malakas kaysa sa anumang takot.
Dahan-daang bumantong hininga si Jack. Ang takot na dinadala niya sa loob ng mahabang panahon ay nagsimulang matuno, na nag-iwan ng tahimik na lakas. Umatras ang USA at itinaas ang mga sungay nito, itinuro ang daan na hindi pa niya nakikita. Ito ay nagniningning sa ulap, tulad ng 100 pauwi. Salamat, bulong ni Jack. Kahit na ang gintong USA ay kumupas sa puti, ang init ay nanatili sa kanyang dibdib, panay bilang isang tibok ng puso. Naglakad siya patungo sa liwanag, naramdaman niyang mainit at umaaliw ang laruan sa kanyang kamay. Ang ambon ay hindi na tila nakakatakot. Ang liwanag ng araw ay sumilay sa mga ulap, na nagpinta ng ginto sa mundo. Napangiti si Jack, alam niyang hinding-hindi mawawala ang regalo ng USA. Mula sa araw na iyon, hindi na siya natatakot na mag-isa. Naunawaan niya na ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ngunit ang pagpili na magpatuloy, dala ang liwanag sa loob.